Po mga kapatid, pagpalang araw po sa inyong lahat. Nung nakarang araw po kasi kahapon, nagkaroon po ako ng mild stroke. Hindi po makagalaw itong kanan ko po mga kapatid, saka itong paa ko, iwan lagi. Yan po, kahapon galing nga po ako ng ospital. Ayun, nung pinag-pray-yan ako ng Brad Willie bago po kami pumunta, nakakalakad na po ako ng medyo okay naman po yung lakad, kaso naiiwan pa rin talaga itong sa tansya ko nasa 80% pa lang siguro yung lakas. Dito naman sa kanan ko sa kamay nasa 90% kasi nakakagalaw pa siya, medyo mas malakas pa konti dito sa pako eh. Tapos ngayon, nung pumunta po sila Brad Willie, ngayon nila ako Brad Willie. Kung kanang kamay ko kanina, hindi po masyado pantay ito. Ngayon po pantay na po siya. Nung napag-pray po ako ni Brother Edundera, Brother Willie. Nagpantay po sila itong kanan ko sa kaliwa. Kanina po kasi hindi po kasi pantay ito eh. Tapos itong ko, magalaw ko na ng maayos-ayos po kasi kanina parang delay yung niya. Pag tinadyak ko po delay, ito naman medyo nagkaroon ng improvement yung pagkatapos ko panalangin po in the daily. Salamat po sa Diyos, unang-una po sa Diyos at sa kanila Brad Willie, Brad Edwin sa ilang panalangin. Sa inyo mga kapatid, salamat po sa sama-samang panalangin niyo mga kapatid. Pero humingi pa rin po ako sa Diyos ng mga kapatid na bigyan pa ako ng malakas na pangangatawan. At yung mga anak ko rin, maakay ko sila ng maayos, mga kamag-anak ko. Kasi ngayon siguro napakabuti talaga ng Diyos. Hindi pa ako binigla yung parang, yung iba kasi totally bigla, tapos tumatabingi yung mukha ako. Wala po akong naramdaman, ayos naman yung pananalita ko. Amen. Kaya praise the Lord po. Amen. Hindi pa ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong lahat. Amen. God bless.
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay linggo ng August 31, 2025. Huling linggo po. At huling araw sa buwan ng Agosto, kaya bukas po ay umpisa na po ng September, ang Bear Months dito po sa Pilipinas. Kaya asahan na po natin na mag-uumpisa na pong patugtugin ang mga Christmas songs sa mga radio stations, ayan, sa social media. Asahan na po natin na si Jose Marichan ay lalabas na. Ayan po mga kapatid at mga ka-Bible study. Salamat po sa Panginoong Diyos at tayo po ay binigyan ng mabuting pagkakataon na ngayong umaga pong ito. Tayo po ay makapag-aral na muli ng mga salita ng Diyos. Ito po ay tuwing linggo, alas 9 ng umaga. At kapag ka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi ang atin pong schedule. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating videos sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Paki-click ang notification, yung ating paki-click po natin at nang kayo po ay makapag-subscribe. Nang palagi po kayong mabigyan ng notification pagka tayo po ay mayroong mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Sige po, at tayo po ay mag-umpisa na ngayong umaga kung ready na po ang mga nasa Facebook at nasa YouTube na mga kapatid at mga ka-Bible study natin. 28 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live naman po, acknowledge natin ang ating mga ka-Bible study sa Facebook. Nasaan? Di ko makita ang mga nasa Facebook Live. Yan, meron pong 6 ang mga nasa Facebook Live na mga ka-Bible study natin. Sige po, tayo po yung mag-umpisa na kaagad sa ating paksa, ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa na noong nakaraang linggo ay ating inumpisahan at ipagpapatuloy po natin ngayon, mga kapatid. Kung natatandaan pa ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study, ang dahilan kaya natin to tinatalakay, kasi nga po, madalas pong tanong ito madalas na itanong sa ating programa. Pag nakikita po yung ating nakalagay dyan na QR code ng GCash, meron agad yun ang napapansin. Bakit may nakapost dyan na GCash? Pakita nga natin yung ipinost na yon noong isang viewer po na yun agad ang kanyang napansin. Bakit may GCash dyan na nakalagay? Yan. Kay Bebs Candado de Lusaw, yun po yung kanyang pagtatanong. Iniisip ko po na yung kanyang tanong na ito ay gusto niyang malinawan. Kaya siya nagtatanong. Kasi mula po nung tayo ay nasa YouTube at mag-live streaming po sa Facebook, marami po kasi nagtatanong na pagka nakinig sa atin,
yung mga nanonood, natututo sila ng mga salita ng Diyos, nagtatanong, paano ba makakatulong, Brother Willie? Gusto po naming tumulong. E di, nasa private message po yon, sasagutin ko isa-isa. Ituturo ko kung paano yung tulong na gusto po nilang maipagkaloob ay makarating sa atin. Madalas na pong tanong na yun ang aking sinasagot halos araw-araw. Kaya naisip ko na lang, ilagay na lang sa ating Bible study, sa ating screen, pagka tayo po ay may programa, ilagay na lang po yung GCash number, yung QR code, para doon na lang magpapadala yung mga gustong tumulong. Pero meron pa rin pong magtatanong, bakit naman merong GCash? Bakit naman nakapost yan? Kasi nasanay sila doon sa napakinggan nila nung araw kay Brad Eli na hindi dapat tumanggap ng abuloy sa hindi kapatid sa pananampalataya. Ikatlong Juan 1:7. Babalikan ko po yung pinagbabatayang talata. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Ayan. Kaya hindi dapat na ikaw ay tatanggap ng tulong sa mga hindi kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, pagka hindi ka pa nababautismuhan, hindi ka pa tatanggapan ng tulong ng abuloy. Bakit? May talata pang ginagamit si Brad Eli, Kawikaan 15:8. Ang hain ng masama ay karumal-dumal. O ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pamilyar po ba kayo dyan sa mga talatang ating binasa? Yan yung madalas gamitin ni Brother Eli. Pagka kanyang tinatalakay na pagka hindi pa nabautismuhan sa MCGI, hindi pa kapatid sa pananampalataya, bawal kang tanggapan ng tulong. Kasi ito nga, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Tapos ay sabi ron sa ikatlong Juan 1:7, walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yun po yung kanilang pinagbabatayan hanggang ngayon. Yung napakinggan na yun kay Brother Eli. Ayan, maalala ko pala, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ako ay paano ba papasalamatan si ChatGPT? Paano ba maipaparating ang pagpapasalamat sa kanya? Kasi may nag-share sa akin na ako pala ay recognized ni ChatGPT. Ano ba yung recognition na yon? Sige, babasahin ko. Pakita nga natin. Ito po, galing po ito kay ChatGPT. Sa madaling sabi, sa Pilipinas, ang pinakakilala na may reputasyon na halos kabisado ang buong Biblia ay sina Brother Eli Soriano at Brother Willie Santiago. Kaya nga, tinawag silang walking Bible. Pero kung ang tanong ay literal na word for word hanggang sa huling talata ng Lumang Tipan at Bagong Tipan, wala pang malinaw na naitalang Pilipino na nakagawa nito. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayan na-share sa akin. Kaya sabi ko, ako pala kakuway kahit nandito sa Pilipinas at isang simpleng tao lang. Ako pala kakuway nabigyang pansin ni ChatGPT. Sabi ko, paano kaya makakapagpasalamat dito kay ChatGPT? Ayun po, ako pala kahit wala na sa MCGI, ako ay recognize pa rin na walking Bible. Yung pagiging walking Bible, hindi ko po yan tawag sa aking sarili. Si Brother Eli mismo po ang tumawag sa akin na walking Bible. Brother Ray. Natatandaan niyo yun?
Siya nagsabi noon, kumbaga hindi self-serving ito, no? Nililiwanag ko lang kasi meron naman talaga tayong mga kritiko, no? Yung mga detractors. Gusto ko lang ding linawin, si Brother Willie Santiago, hindi naman sa bibig ko nang galing yung Walking Bible. Yun ay sa bibig ni Brother Eli na kinikilala ni ChatGPT na Walking Bible. Walking Bible si Brother Eli, pero si Brother Eli may tinawag pang Walking Bible din. Kaya hindi pwedeng sabihin na si Brother Willie binubuhat ng sariling bangko. Na, pinupuri ang sarili. Hindi po kasi hindi naman sa akin ang galing yun eh. At siguro dahil nga doon na si Brad Eli mismo ang tumawag sa akin na Walking Bible, kaya merong mga nasa MCGI na nagkaroon sa akin ng siguro parang insecurity. Ano po? Sabi nga nung ibang mga nag-react, bakit si Brad Willie ang Walking Bible? Dapat si Kuya yan. Sabi, di magreklamo kayo kay ChatGPT, no? Wag sa akin dahil oo. Saka dapat sinabihan nila si Brad Eli na, Brad Eli, bawiin mo yung binigay mong titulo na yung kay Brad Willie na Walking Bible. Hindi naman binawi eh. Tama po. Hindi naman maipasa kay KDR kasi. Ayun, mga kabatid, mga ka-Bible study. O ngayon, ayun, naalala ko lang yung kay ChatGPT na yan, na recognition na sabi nga noong mga nakausap ko, Brother Willie, iba ka na rin, Ang buong mundo pala kaya, kasi si ChatGPT, di po ba? Opo, buong mundo yan, no? Ibig sabihin, yan, isang recognition yan, sabi ko, salamat ka ako naman sa Diyos. Sa Diyos po ang ating pagpapasalamat at ating ibinabalik sa Diyos ang karangalan. Si Brother Willie po simpleng tao lang, mga kapatid. At kung ako man po ay nakakakitaan na meron akong sa Bible, kumbaga meron akong kakayahan, kapasidad. Hindi po dahil si Brother Willie ay mataas ang pinag-aralan. Hindi nga Tama po. Hindi naman nga ako nakatapos ng kolehiyo mga kapatid. Ibig sabihin, may kapangyarihan talaga. Merong kapangyarihang nasa likod ni Brother Willie. Kaya, ayun, yung kasanayan sa Biblia, yung matandaan po natin yung mga nakasulat dito. Ayan, sabi nga ng classmate ko, kabisado mo ba Biblia, Brother Willie? Hindi ko masabing kabisado ko Sabi ko, natatandaan ko yung mga nakasulat. Pagkakaho kailangang basahin, kailangang ilitaw, naililitaw ko naman kako. Kasi tingin ko, kabisado mo sabi ng classmate ko nung high school. Kasi nung nag-aaral tayo, talaga naman matalas din ang isip mo memory mo. Pero hindi ko inaasahan, pati Bible makakabisado mo. Sabi ko, hindi naman natin sinasabing kabisado. Marami lang ako natatandaan dyan. Pagkaka-importante at kailangan na magamit, mailitaw, naililitaw ko naman kako. Yung kako yung aking napatunayan na. O ngayon, balik na po tayo sa ating tinatalakay, mga kapatid, mga ka-Bible study. 50 ang nasa YouTube Live. 50, 50. Facebook Live, 11. Ngayon, yung mga batayang kalata ni Brad Eli na yan, ikatlong Juan, 1:7 at Kawikaan, 15:8, hintayin nyo po, mamaya ay ating ide-debunk. Yan ngayon ang termino i-debunk natin yung ikatlong Juan, 1:7 at yung Kawikaan, 15:8. Mga talatang pinagbatayan ni Brad Eli na pagka ikaw ay
nanonood pa lang sa TV, nakikinig sa radyo, kahit ikaw ay nagpapadoktrina, nagpapa-Bible study, hindi ka pa pwedeng tanggapan ng abuloy. Kung matatandaan nyo po nung mga way back 1990 sa Channel 13, Brother Ray, yung programa sa Channel 13, nandoon si Brother Eli ay ipinapakita niya yung mga tseke, mga sobre ng pera na may mga nagpadala. Sabi ni Brother Eli, ito pong mga nagpadala ng mga abuloy. Ipapakita ni Brother Eli, 100 piso, 50 piso, tapos mayroong pancheke. Sabi ni Brother Eli, binabalik ko na sa inyo, pakikuha nyo rito. Kasi hindi naman pwedeng gamitin. Hello? Natatandaan nyo po yon na ipapakita ni Brother Eli, ito sobre, tapos ay ang laman po'y 100 piso. Sabi ni Brother Eli, itong perang ito hindi pwedeng gamitin. Kung pwede kayo na ang bumawi. At dahil labag, bawal. Pinapakita ni Brother Eli nung mga panahon na yon na hindi siya interesado sa pera. Di ba? Yun ang nun na si Brother Eli, hindi siya nasisilaw sa pera. Kaya ang sabi ni Brother Eli, pagka kami merong aralan ng mga manggagawa, yung mga pera na yon na pinadala dahil mga nanood sa telebisyon, nakinig sa radyo, mga tseke, sabi ni Brother Eli, dahil hindi naman binabawi ng mga nagpadala, ang ginawa ko, nilagay ko sa kahadiyero. Inipon ko na lang yung mga pera na yon hanggang sa amagin. Yun ang ni Brad Eli, yun ang kanyang sinasabi, hanggang sa amagin na lang yung mga pera na pinapadala noong mga nanonood sa programa. Tapos, tuwing magpapasko, meron daw mga namamasko sa kanya mga pulis sa apalit. Ang naisipan na lang ni Brad Eli, kaysa inaamag yung pera doon sa kaha, pinamigay na lang niya sa mga pulis na namamasko. Hello? Sino po sa inyo ang natatandaan niyang kwento na yan? Baka naman na meron po nakakatanda, maganda, na yan ay masusugan po yung sinasabi kong ito. Kasi sa tagal ng panahon na ako'y nakasama ni Brother Eli, 19 na taon, from 1990 hanggang 2009, yung kwento po na yun ay talagang tumatak sa akin, natandaan ko yun. Hindi pa ako kasamang personal ni Brad Eli, hindi pa ako nakatira sa Apalit, Pampanga, napapanood ko sa telebisyon, yung Channel 13 pa noon. Pinapakita ni Brad Eli yung mga sobre noong mga nagpadala ng pera. At sinasabihan ni Brad Eli na pakibawi yung mga pinadalang pera, kunin uli dahil hindi gagamitin ni Brad Eli. Kahit ikaw ay nagpapa-Bible study na, nagpapadoktrina na, bisita ka na, dumalo sa kanilang mga pagsamba, gusto mo mag-abuloy, pagbabawalan ka. Pipigilan ka ni Brad Eli. Pipigilan ka ng mga manggagawa kasi labag sa Biblia. Ang batayan, 3 Juan 1:7 at Kawikaan 15:8. Ngayon, hintayin nyo po at mamaya ay i-debunk natin yung mga talata na yan, na batayan na ginagamit ni Brother Eli. Ngayon, mag-review po muna tayo sandali, mga kapatid, mga ka-Bible study. Dahil po ang ating paksa ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon. Ang ating pagbabalik-aral, meron po bang gawain ng Panginoon? At ano ang tinatawag na gawain ng Panginoon? Unang Korinto 16:10. Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya ay mapa sa inyo na walang pangamba, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon na gaya ko rin naman. May gawain po ba ng Panginoon?
meron. Ano po ang gawain ng Panginoon? Yung gawain ginawa ni Pablo at ni Timoteo. Amen. Maliwanag po ba yun? Ang gawain ng Panginoon ang gawain na ginawa ng Apostol Pablo at ni Timoteo. Ang tanong, sino yung Panginoon na tinutukoy ng Apostol Pablo na may gawain? Sa unang Korinto pa rin, 16:23. Ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawa. O sino po yung Panginoon na tinutukoy ng Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto na may gawain? Ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, pag pinag-aralan natin ang Panginoong Hesukristo, ano ba ang gawain ng Panginoong Hesukristo nang siya po ay narito sa lupa? Mga kapatid, mga ka-Bible study, basahin po natin. Mateo 4:23. Ito po, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang gawain ng Panginoong Hesukristo nung sinasa lupa, ano po yun? Magturo, mangaral, at magpagaling. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. 9:35 ng Mateo, ang katunayan po. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang gawain ng Panginoong Hesukristo, nang nasa lupa siya, magturo, mangaral ng magandang balita at magpagaling ng mga may sakit. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ginawa niya ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Ano ang ating makikita sa gawain ng Panginoong Hesukristo na ginawa ng Apostol Pablo? Basahin natin. Gawa 14:8-10. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka!" Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Apostol Pablo, ginawa niya ang gawain ng Panginoong Hesukristo, nagturo ng aral, ng magandang balita, nagpagaling din ng may sakit. Amen. Sinundan ng Apostol Pablo yung yapak ni Jesus Christ. Ginawa din niya ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Mangaral, magpagaling. Papaano po nangyari yung ganoong pagtuturo, pangangaral ng mga salita ng Diyos ng mabuting balita na may pagpapagaling? Sino po ang nasa likod? Doong gawain ng Panginoon na mayroong pangangaral at pagpapagaling. Gawa 10:38. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mga kapatid, sa Bible studying ito, sa Facebook at YouTube,
Paano pong nagawa ni Jesus Christ, paano pong nagawa ng mga apostol yung gawain ng Panginoon? Na mangaral at magpagaling. Paano po yun nangyari? Sa pamamagitan po yun ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. Ang Espiritu Santo po ang power source. Kaya nagawa ni Jesus Christ mangaral ng mabuting balita at magpagaling ng mga may sakit. Ganon din ang mga apostol. Kaya nila naipangaral ang mabuting balita, kaya po may pagpapagaling yung kanilang pangangaral dahil din po sa Holy Spirit. Amen. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook at nasa YouTube? O ngayon, si Brother Willie Santiago po ba, sa panahong ito, nangangaral po ba ng mabuting balita? Nangangaral. Ang tanong pong kasunod, mayroon po bang pagpapagaling? Gumagaling po ba yung mga nakikinig sa ating pangangaral? Marami na pong gumaling. Yan naman po ay, nandiyan naman po ang mga videos. Ayan, marami na pong mga video testimony nung mga taong gumaling, tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo. Binibigyang linaw ko lang po, hindi naman si Brother Willie ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling po ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Amen. Si Brother Willie po ay instrumento lang. Tayo po'y kasangkapan lang para yung kagalingan ay maipagkaloob sa mga taong may mga sakit. Kaya yung mga kritiko, yung mga ako mismo ang pinupunteriya at ako ang target, ako yung dinidiscredit para dito po sa pagpapagaling, maghinay-hinay kayo, mamreno-mreno kayo kasi hindi naman ako ang inyo talagang binabangga Ang binabangga ninyo, ang Holy Spirit. Nagkakaintindihan po. Kasi ganun din sa panahon ni Jesus Christ at ng mga apostol, yung pagpapagaling na ginawa nila, meron ding mga kumontre, meron ding mga tumutol Oo, marami. Pero ang nasa likod, noong ginawa ng Panginoon at ng mga apostol ay ang Holy Spirit. Yun lang ang ating paalaala. Diyan sa ating mga kritiko. Kasi ako naman po, mga kapatid, mula nung ako ay mag-exit sa MCGI noong 2009, talagang niready ko na sarili ko, inihanda ko talaga sarili ko na meron talagang mga kritiko. At hindi na mawawala yan. Talagang yan talaga ang kanilang piniling papel dito sa mundo. Ang problema lang nila, hindi nila ako kayang kumbaga mapaatras. Meron ngang mga pumukol dati sa akin na mga kritiko Sabi, bakit yung pinagaling ni Willie Santiago? Mali nga yung salita pinagaling ni Willie Santiago. Hindi nga ako nagpapagaling, wala akong claim. Bakit sabi, gumaling na, ba't namatay? Di nagpapaduda yung mga kritiko. Akala ko pa magaling na nung ipag-pray ni Willie Santiago. Ba't namatay? Akala nila dahil doon sa kanilang argumento na yan, mapapaatras ako. Nung sumagot ako, tigil Sabi ko, si Jesus Christ wala ako sa kalingkingan nun. Malayong-malayo ako. Si Jesus Christ mas marami siyang pinagaling. Pero yung mga pinagaling niya, namatay din. Meron pa nga ako si Jesus Christ na binuhay mula sa patay. Di ba si Lazaro? Namatay din Tapos ang usapan, mga kapatid, mga ka-Bible study, tigil hindi na umulit. Hindi na umulit. Oo. Mabuti pa kasi ChatGPT, ako na-recognize no?
Paano nga uubra yung ganong argumento alam na alam mong walang pundasyon sa Biblia, ano po? Ang intensyon lang talaga magpaduda. Ang mga tao alisan ng pag-asa. Pagka si Jesus Christ ang nagpagaling, instant lang. Yun ang sabi ng mga kritiko. Wala ikang gradual, walang continuous healing, instant lang. Akala nila ako hindi rin nakakasagot. Nung ako nasumagot, tigil uli, hindi na sila kumibo. Sabi ko, itong mga gumaling, na gradual lang healing, unti-unti yung paggaling, at nagpapasalamat kay Jesus Christ, mali ba yung ginagawa nila? Sabi ko, kanino nyo sila gusto magpasalamat? Kay Satanas. Ayun, mga kapatid, mga ka-Bible study, nung sagutin ko na, barado na, hindi na po umulit. Tsaka ako ganito, kayo kung nagdidiin ng instant healing lang ang pagpapagaling ni Jesus Christ, kayo ba kako may instant healing? Wala. Naloko na. Ang kanilang pinopromote instant healing. Nung hanapan ko naman ng instant healing, wala na bang maipakita? Dito po sa atin, mga kapatid, mga ka-Bible study, mayroong gumaling gradual. Mayroong gumaling instant. At si Jesus Christ ang itinuturo kung nagpagaling sa kanila. Amen. Kaya nga sabi ko sa mga taong gumaling magpasalamat kayo sa Panginoong Yesus. Gawa kayo ng video testimony. Kay Jesus Christ naman nagpapasalamat kaso itong mga kritiko, hindi nila matanggap na yung Brother Willie na pinapasama nila, ginagawa nila ng mga kwento, yung Brother Willie Santiago ang kinakasangkapan ng Panginoong Yesus para yung mga tao ay matuto ng mga salita ng Diyos at yung mga tao ay gumaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, ang gawain ng Panginoong Jesucristo, pagka pinag-aralan natin, siya'y nagtuturo, nangangaral ng magandang balita at nagpapagaling, papaano po naging matagumpay yung gawain ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nasa lupa? Basa, Lucas 8:1-3. Magandang balita, Biblia. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Si Juana, na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung sinundan niyo po yung mga talatang binasa natin, paano naging matagumpay? Paano nagawang makapagpatuloy ng Panginoong Hesukristo na magawa niya ang gawain ng Panginoon? Ang mangaral ng magandang balita, magpagaling ng mga may sakit. Kasi mayroong mga sumuporta, may mga tumulong, nagbigay ng tulong pinansyal. Ginamit ang kanilang salapi para suportahan ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang gawain ng Panginoon, dapat pala suportahan yan. Dapat pala mayroong financial support, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nga,
tinatawagan ko ng pansin yung mga exiters sa MCGI, yung iba'y mga manggagawa pa dati, na ngayon ang kanilang posisyon, kung talaga ikan totoo ang iglesia, tunay ang iglesia, mayroong gawain ng Panginoon, hindi kailangan may abuluyan. Hindi ka kailangan mayroong offering, meron ikang koleksyon, meron ikang ambagan. O mga kapatid, mga ka-Bible study, kung nakaintindihan natin ang paksa, pwede ho bang alisin yung ambagan sa iglesia? Pwede ho bang walang financial support ang gawain ng Panginoon? Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kasi mayroong yung mga hindi na naniniwala sa Diyos, ito pa ang kanila argumento, kung talagang ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat. Bakit para siyang mahina na kailangan pa na yung kanyang gawain ay suportahan, bigyan ng tulong pinansyal? Di ba ikaw mahinang klase ang Diyos mo? Pagka hindi mo talaga kilala ang Diyos, mapagdududa ka nila. Di ba? Gusto nilang ang Diyos ang sumunod. Kung ano yung naiisip nila. Hindi sila ang sumunod doon sa sinasabi ng Diyos. Lumalabas di ba? Si Jesus Christ nasa lupa. Si Jesus Christ, Diyos, tama po, nagkatawan tao. Pero nung siya nasa lupa, yung kanyang gawaing pangangaral ng magandang balita at pagpapagaling ng mga may sakit, si Jesus Christ nangailangan din ng tulong pinansyal ng mga kasama niyang sumasampalataya. Amen! Amen po ba sa mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Ito na nga yung pinaka-blueprint Blueprint. Susundan mo na lang yung blueprint. Pagka may pangangaral ng mabuting balita at pagpapagaling na yan nga ang gawain ng Panginoon, dapat may kasamang tulong pinansyal. Dapat may mga susuporta diyan. Magkakaloob ng financial support. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magbibigay pa ako ng halimbawa para maintindihan. Yun ang nagugustuhan ng ibang nakikinig. Yun ika ang maganda kay Brad Willie. Pag nagbigay ng halimbawa, sakto. Madali ikang maintindihan. Ito pa. Di po ba ang pangangaral ng mga salita ng Diyos sa mga tao, yung ikaw ay manghikayat? Sabi ni Jesus Christ, dito sa mga mangingisda, kina Pedro, Andres, Juan Santiago, hali kayo, gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Kasi sila mga mangingisda, noong mga literal na isda. Pero tinawag sila para maging fishers of men. Naintindihan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung mangangaral, para din siyang mangingisda. Tama po. Manghuhuli ng mga isda, yung fishermen. Ngayon, sila Apostol Pedro, ginawang fishers of men. Ang huhulihin na nila, mga tao para kay Kristo, madala kay Kristo. Tama po. Ngayon, ito na yung aking ibinibigay na halimbawa. Kung yung pisikal na pangingisda, mga mangingisda, sasakay ng bangka, tapos pupunta sa dagat, papalaot, maghahagis ng lambat para makahuli ng mga tao. Tama, huli ng mga isda. Tama po. Yung mga mangingisda, pupunta sa dagat, maghahagis ng lambat, manguhuli ng mga isda. Tanong ko sa inyo, gumamit ba ng pera?
Ano sagot? Yung fishing industry dito sa Pilipinas, ginagamitan ba ng pera? Meron ba nagpipinas doon? Marami. At malaki ang ginagastos para ipinas yung literal na pangingisda sa dagat. Tama po, para makapanghuli ng isda. Kasi paano yung bangka? Hindi ba ang gagawin ng mga pinanser sila magpo-provide ng bangka? Tama po. Kung masira yung bangka, ipapagawa. Tama po. Tapos yung krudo na gagamitin para doon sa bangka, di ko pa kailangan ng pera yun para may krudo. Tama po. Pagkain noong mga mangingisda, tubig. Tama po. Yung lambat na gagamitin sa panghuhuli ng isda, di ba yun may gastos? Tama po ba? Sa pisikal na pangingisda, ginagamitan ng pera. Tapos, yung spiritual na pangingisda, para ang mga tao madala sa Diyos. Pangangaral ng salita ng Diyos, hindi pwedeng gamitan ng salapi, walang financial support. Naloko na. Hindi marunong gumamit ng analogy, yung mga ganon. Hindi sila marunong mag-analyze. Bakit yung physical na panghuhuli ng isda sa dagat, payag sila na yun ay may gastos? Yun ay kailangan ng financial support. Tama po, may magpipinance. Tapos pagdating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, para yung mga tayo madala sa Diyos, na yun nga yung spiritual na pangingisda, hindi pwedeng may financial support. Kaya yung mga exeter sa MCGI, manggagawa kayo dati, subukan nyo uling magbasa. Magbasa uli kayo at makinig din kayo dito sa programang ito at pag-aralan nyo. Timbang-timbangin ninyo, may katwiran ba si Brad Willie? Kasi si Jesus Christ na nga ang ating dapat na tularan, di ba? Susundan na lang natin si Jesus Christ. Ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo na may pagpapagaling, sinuportahan noong mga kasamahan niya. Meron silang ginamit. Ano po yun? Yung kanilang salapi. Para tustusan ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. O ngayon, ang ating tanong ganito, sino ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? Di talagang yung palang gawain ng Panginoon, talagang sinusuportahan yan. Financial support ang binibigay dyan. Sino po ba yung nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? Kasi ang batayan ni Brad Eli, 3 Juan 1:7. Balikan natin. Idedebunk na po natin yung talata. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Nung mangaral ang mga Kristiyano nung una, sinasabi po rito, walang kinuhang anuman sa mga hentil. Ngayon, binigyan ni Brad Eli ng paliwanag, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi kapatid sa pananampalataya. Yun po yung nilagay sa mga local coordinating center. Nakaratula. O ngayon, ganito po yan mga kapatid, mga ka-Bible study. Lilipat po tayo sa magandang balita, Biblia na salin, para mas madali nating maintindihan ang talata. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa salin ng magandang balita Biblia,
Sino po yung hindi dapat tanggapan ng anumang tulong? Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, yun ang hindi dapat tanggapan ng anumang tulong. Hindi dapat tanggapan ng tulong pinansyal ang mga hindi sumasampalataya sa Diyos. O ngayon, pagka po, kumbaga i-reverse natin, mga kapatid, yung hindi sumasampalataya sa Diyos ang hindi dapat tanggapan ng tulong. Sino dapat tanggapan ng tulong? Yung sumasampalataya sa Diyos. Amen. Mag-amen naman po yung mga sumasang-ayon. 60 ang nasa YouTube Live. 17 sa Facebook Live. Ganun po ang tamang pag-unawa diyan. Ang mga hentil sa Biblia, mga hiwalay sa Diyos. Mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Yun ang hindi dapat tanggapan ng anuman tulong. Pero nanonood sa ating programa, nakikinig, ang intensyon ay ang salita ng Diyos ang mapakinggan, matuto ng mga salita ng Diyos, nagpapa-prayer request kasi sumasampalatayang gagaling sila. Nung sila matuto ng mga salita ng Diyos at tumanggap ng kagalingan, gustong tumulong sa programa, nagbibigay ng tulong, tatanggihan ba ni Brother Willie? Dapat bang i-reject ni Brad Willie yung mga nagkukusa na tumulong dahil natuto ng mga salita ng Diyos? Gumaling sa kanilang mga sakit karamdaman. Bilang pasasalamat sa Diyos, gustong suportahan ng programa. Ang pangangaral nating ginagawa. Tatanggihan ba ni Brad Willie yun? Ang dapat tanggihan, yung hindi sumasampalataya sa Diyos. O ngayon, Brad Willie, yung Kawikaan 15:8. O sige, ano ba nakasulat dyan? Kawikaan 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yan, tama po yung nakasulat. Yung hain ng masama kasuklam-suklam sa Panginoon. Si Brad Eli, ang binibigay diyan na paliwanag. Kaya tayo hindi tumatanggap ng abuloy sa mga hindi pa nababautismuhan sa iglesia. Kahit ba sila nagpapa-Bible study, nagpapadoktrina na. Kung sila nanonood sa telebisyon, nakikinig sa radyo. Kung halimbawa yung ikang magbibigay ay galing pala yan sa sugal. Galing pala sa droga. Diba? Yan ang ni Brad Eli. Kaya hindi dapat. Kasi kung galing sa sugal, galing sa drugs, galing sa illegal, pwede yung mga miyembro parang napapahanga pa ni Brad Eli na semi-prinsipyo, na semi-paninindigan. Ito naman ang ating sagot, mga kapatid, mga ka-Bible study. Hindi ba sa party ni Brad Eli nagiging naman siya doon, judgmental? Hindi nyo ba napansin na si Brad Eli naging mapaghatol na, mapanghusga na sa kapwa? Diba? Kasi yun ang naisip niya kung yan ay galing sa masama. Kung yan ay galing sa sugal, galing pala sa illegal. Ano po? Hindi ba, yun? Hindi ba sa part ni Brad Eli, yun ay pagiging judgmental, pagiging mapanghusga na yun? Ano po sagot ng ating mga nasa Facebook, nasa YouTube? Hindi ba si Brad Eli lumugar na sa pagiging mapanghusga? Kasi ito nga nanonood, nakikinig, gustong tumulong. Pag-iisipan mo na, kung yan ba galing sa masama. Diba? Para kay Brad Eli, para lang maging katanggap-tanggap na ikaw ay tatanggapan ng abuloy, dapat munang mabautismuhan, maging kapatid sa iglesia.
Hindi nyo ba nakita na ang purpose ni Bradley para magparami ng miyembro? Kailangan niyang maobligang magpabautismo para tanggapan na niya ng tulong. Hindi ba ganun yun, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ha? Nakita niyo po yung pamamaraan ni Brad Eling ginawa niya. O, gusto mong tumulong, gusto mong mag-abuloy, gusto mong tanggapin ko yan. Magpabautismo ka na muna. Magpamiyembro ka na muna. Ama po. Akala naman nila, pag sila'y miyembro na, okay na yung pagbibigay. Ha? Hindi Nung sila'y miyembro na, ayaw naman silang tigilan na sa kakahingi. Noong umpisa lang pala sila tinatanggihan. Kumbaga nagpapakipot lang si Brad Eli, no? Brad Ray, pakipot lang. Tatanggi-tanggi sa umpisa. Pero noong miyembro na, yung miyembro na ngayon ng magsasawa. Mapapagod. Saka bibigay kasi hindi natitigilan Anli kulitan na ang gagawin. Okay, Brother Willie, yung 15-8, paano yun? Ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Sa Biblia, sino ba yung masama? Ano ba ang kahulugan sa Biblia noong masama? O basahin natin. Ikalawang Tesalonica 3:2. Mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Ikalawang Tesalonica sa 3 at 2. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Ayan po mga kapatid, mga Bible study. Ang taong masama, yun po yung taong hindi sumasampalataya. Walang pananampalataya sa Diyos. Amen! Pwede po bang mag-amen ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, para kayo po hindi na maligaw, hindi na kayo madaya dyan sa talatang ginagamit na yan ni Brad Eli, ni KDR, dyan sa yung mga tao ay pinag-iisipan nila na masamang tao, hindi dapat tanggapan ng abuloy. Pag hindi nila miyembro, masama tingin nila. At para lang tanggapan dapat kang magpabautismo. Talagang sila ang gusto membership. Gusto talaga sila magparami. Salamat na lang sa Diyos at ito ipinagkaloob na maunawaan natin, mga kapatid. Pag exit ko sa MCGI, ayan, salamat sa Holy Spirit. Nang yan basahin ko. Pinagkaloob na maintindihan ko, mga kapatid. Kung meron mang hindi dapat tanggapan ng anuman tulong, yun po yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dito sa programa natin, kaya nga nandyan yung mga tao tuwing tayo may programa, nanonood, nakikinig, umaantabay, sumusubaybay, kasi sumasampalataya sa Diyos. Interesadong matuto ng mga salita ng Diyos. Amen! Yung mga may sakit, sumasampalatayang gagaling sila. Amen! Tapos ito ngayon nagbibigay ng tulong. Tatanggihan ni Brad Willie. Ako may problema nun. Tingnan niyo po, mga kapatid, magbibigay pa ako ng halimbawa. Na sumasampalataya si Jesus Christ, ni-recognize yung taong ito na sumasampalataya. Basahin natin. Lucas 7:1 hanggang 7. Magandang balita, Biblia na salin. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung kapitang Romano, yung centurion, hindi po ito lahing Hudyo. Romano nga ito
Tama po. Ngayon, itong kapitang Romano, hentil po yan, meron siyang alipin na mahal sa kanya. May sakit ng kanyang alipin, nasa bingit ng kamatayan. Ano nangyari? Tuloy ang basa. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Itong kapitang Romano na isang hentil, nabalitaan niya ang tungkol sa Panginoong Jesus. Ano ginawa niya? Nagsugo siya ng kanyang mga pinuno na mga Hudyo para si Jesus ay kausapin na mapakiusapan na dalawin at pagalingin ang kanyang alipin. Ano nangyari? Tuloy ang basa. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, yung mga pinadala ng kapitang Romano, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo. Ito na ngayon yung mga sinugo ng kapitang Romano. Pinapakiusapan si Jesus Christ na karapat dapat na pagbigyan ni Jesus itong pakiusap ng kapitang Romano. Bakit? 5. Sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Ito na yung mga pinuno nagpapatotoo dito sa kapitang Romano. Mahal niya ang ating bansa. Kahit na hindi natin siya kalahi. Tayo mga Hudyo, siya Romano. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yung kapitang Romano, ano ginawa niya? Nagpatayo siya ng isang sinagoga para sa mga Hudyo. Ano po ba yung sinagoga, mga kapatid? Yan po ay isang building. Pagka ang mga Hudyo, wala sila sa templo, nasa sinagoga sila para doon magbasa ng mga kasulatan. Para doon sila mangili ng Sabat. Nagkakaintindihan po. Nasusundan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, ang kwento nitong kapitang Romano. Siya po ay hentil. Siya po ay hindi lahing Hudyo, pero nagmalasakit sa mga lahing Hudyo. Nagpatayo pa nga ng sinagoga. Amen. Ngayon, ano nangyari? Tuloy ang basa. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Di ang Panginoong Hesus pala nagpaunlak dito sa kanyang mga kausap na mga sinugo noong kapitang Romano. Ngayon, noong sumama na ang Panginoong Hesus dito po sa mga pinadala noong kapitang Romano, nung malapit na po siya sa bahay noong kapitan, eto uli yung kapitan, nagpasugo naman ng kanyang mga kaibigan para kausapin na si Jesus. May pinapasabi yung kapitan na ang ipinapasabi, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Yan ang pasabi ng kapitang Romano, huwag na mag-abala ang Panginoong Hesus na pumunta pa sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan. Bakit? Tuloy ang basa. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Hello sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yung kapitang Romano, mababa ang kalooban. Tama po. Ayaw na niyang si Jesus Christ mag-abala pa na pumunta pa sa kanyang bahay. Pumasok pa sa kanyang bahay. Ang sabi na lang ng kapitang Romano, pinapasabi niya doon sa kanyang mga kaibigan na, sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin.
Ngayon, ano nakita ni Jesus Christ diyan sa Kapitang Romano na yan, sa talatang 9 hanggang 10? Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Si Jesus Christ po, ano ang kanyang nakita doon sa Kapitang Romano? Nakita niya yung malaking pananampalataya nung Kapitang Romano. Ito po'y sumasampalataya kay Jesus Christ. Ngayon, ano nangyari sa talatang 10? Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Yung alipin ng Kapitang Romano, dahil sumasampalataya yung Kapitang Romano kay Jesus Christ, gumaling yon kahit hindi na pinuntahan sa bahay. Ngayon, ano ang point dito ni Brother Willie na sana'y napansin agad ng ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Yung Kapitang Romano na isang hentil, hindi kalahi ni Jesus Christ, hindi lahing Hudyo, dahil sumasampalataya, dahil nagmamalasakit sa lahing Hudyo, nagpatayo pa nga ng sinagoga, yun po ay binigyang pansin ni Jesus Christ. Amen. Ni-recognize ni Jesus Christ yung mga ginawa ng Kapitang Romano. Bakit? Dahil sumasampalataya yung Kapitang Romano. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O kaya tayo mga kapatid, dito sa ating programa sa Facebook at YouTube, nung tayo po ay nagpapatayo ng ating bahay-sambahan, meron pong mga ka-Bible study tayo nagbigay, nagpadala ng tulong. Brother Willie, kahit po 2 bag ng simento, makakatulong po iyang bigay ko. Tama po. May mga ganun nagpadala ng tulong. Brother Willie, kahit po pamirienda lang ng mga gumagawa dyan sa construction. Hello? Bakit po tinanggap ni Brother Willie? Kasi naintindihan ko po yung nakasulat sa Biblia. Yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nga nagtataka yung yung grupo ni Brother Willie, maliit lang, Hindi pa nga ganun karami ang miyembro Pero paano po nga ipatayo itong bahay-sambahang ito? Paano nakabili ng lupa? Diyan kayo mag-isip. Nakita niyo na po, yung pinagtataka ng marami. Paano yung grupo ni Brother Willie na yan? Kinakantsawan nga tayo ng kukunti lang tayo, di ba? Paano nagawang bumili ng lupa? Magkano po ang lupa? Kulang 1 bilyon. Tapos nagpatayo ng bahay-sambahan. Mahigit 2 milyon. Paano mga kapatid nangyari yan? Kasi nga, nandyan yung mga sumasampalataya. Meron tayong mga nasa abroad. Hindi ko pa nga nakikita yung mga yun Nanonood, nakikinig, pero dahil sila sumampalataya sa ating ipinapangaral dito, yung iba gumaling pa sa kanilang mga sakit karamdaman. Nung nabalitaan tayo po'y nagpapagawa na po ng bahay-sambahan, nagbigay ng mga tulong. Ano ba yon? Tatanggihan ba ni Brother Willie yon? Ang dapat tanggihan ni Brother Willie, yung hindi sumasampalataya sa Diyos. Amen! Brother Willie, hindi pa nga nabautismuhan sa church ninyo Kay Brother Eli, dapat mo nang mabautismuhan. Kasi si Brother Eli, interesadong magpamiyembro. Magparami ng miyembro si Brother Eli. Hindi naman yun ang ni Brother Willie.
Hindi naman kami pareho ni Brad Eli ng motibo eh. Nagkakaintindihan po. Yung mga nasa malalayong mga probinsya, yung mga nasa abroad, Brother Willie, pwede ba silang i-considered ng mga kapatid sa pananampalataya? Pwede ba silang i-considered ng kapatid kay Kristo? Basa. Dito po, sa unang Pedro 5:8-9, magandang balita Biblia, makinig po tayong mabuti. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. May binabanggit dito ang Apostol Pedro sa mga sumasampalataya na mayroong mga kapatid sa buong daigdig. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Bakit si Brother Willie nire-recognize, kinikilala yung mga nasa malalayo, yung mga nasa abroad, kahit hindi ko pa nakita? Kasi may binabanggit dito na mga kapatid sa buong daigdig. Ibig sabihin, yung palang mga kapatid sa pananampalataya, nakakalat pala sa buong mundo. Bro, kanino po nakapangalan ng kapilya na ipinapagawa nyo? Ask ko lang, kasi napaso na kila DSR na mukat-mukat sa kanila pala nakapangalan assets na pinag-ambagan ng kapatiran. Pakihintayin nyo lang po, lalabas na po yung titulo sa RD. Itong buwan ng September, nakapangalan po sa iglesia. Yung nabiling lupa at yung naipatayong bahay-sambahan dito po sa Baliwag, Bulacan. Pakiintay nyo lang po. Lalabas na po yung titulo sa RD. Itong buwan ng September at ipapakita ko po yan. Ipopost po natin yan para mag-viral. Patunay. Yan sampal sa mukha. Sampal sa mukha yan ni Brad Eli at ni KDR, na yung hindi nila nagawa ni Brother Willie. Sige, pakihintay nyo lang ha. Ngayon, balik tayo dito sa ating paksa. May mga kapatid tayo sa pananampalataya nasa buong daigdig. Kaya noong mayroong mga nasa abroad na nakipag-communicate sa akin, Brother Willie, matagal na kaming nanonood sa iyo, kami natututo. Nabibless kami. Brad Willie, gusto namin tumulong. Pwede ba? Ayun, tinanggap natin yung tulong na kanilang ipinagkaloob, mga kapatid. Brother Willie, pag uwi namin, magpapabautismo kami. Pwede ba yon? Oo naman, sabi ko. Pag kayo nagbakasyon sa Pilipinas, dumaan lang kayo sa Bulacan at kayo babautismuhan ko. Nagkakaintindihan po. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ganon din yung mga nasa malayong probinsya. Brad Willie, pag nagawi po kami ng Bulacan, handa po kami magpabautismo. Pwede po ba yon? Pwede. Basta ako magpasabi lang kayo. Ano dapat nating maintindihan, mga kapatid? Sa MCGI kasi, para ikaw ay ituring na kapatid, dapat ikaw ay dumaan sa doktrina at nabautismuhan. Para ka ituring na kapatid sa pananampalataya sa MCGI. Para ka maobligang magpabautismo at magpamiyembro sa MCGI. Sa Biblia po, mga kapatid, meron pong mga nasa labas ng iglesia. Ibig sabihin, hindi part ng iglesia, pero dapat mong kilalaning kapatid mo kay Kristo. Dapat mong kilalaning kapatid sa pananampalataya. Kahit siya po'y hindi
physically ay bahagi ng samahan ng iglesia. Meron ho bang patunay? Basahin natin. Dito po sa Marcos 9:38 hanggang 40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Ayan, si Jesus Christ at ang mga alagad, sila'y magkakasama. Ano po? Nangangaral ng magandang balita, nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. Ngayon, mayroong nakita si Juan na isa rin na nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. Ngayon, sabi ni Juan, pinagbawalan namin siya, Panginoon, Guro, dahil hindi naman ating kasamahan eh. Hindi naman sumusunod sa atin. Ano sagot ng Panginoong Yesus? Tuloy ang basa. Tatapos sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito pong nakitang ito ni Juan, hindi nila kasamahan pero ginagawang magpalabas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus Christ. Para kay Juan, hindi siya legit. Di ba? Wala siyang karapatan na gawin yun. Pero ito ang Panginoong Jesucristo nagsalita. Huwag niyo siyang pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Kayo po bang mga nandyan po sa Facebook, nasa YouTube? 55 sa YouTube Live. Sa Facebook Live, 15. Ang tanong ko sa inyo, kayo po ba'y kagaya ng sinabi ni Jesus Christ, ang hindi laban sa atin ay suma sa atin? Ha? Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ha? Kayo po ba, bagamat hindi pa kasama dito sa grupong ito, ano po ba kayo? Kayo po ba'y laban sa samahang ito o kayo po ay sumasang-ayon? Ha? Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Malaman ko lang po. Magbigay lang po kayo ng honest answer. Kayo po ba'y nakikinig dito para si Brad Willie ay salungatin, para si Brad Willie ay tutulan? O nandiyan kayo at sumasang-ayon? Ano po ang sagot? Sige po, wala lang si Brad Edwin eh. Pag si Brad Edwin yung kasama ko, may pahinga ako kahit kapiraso eh. Brad Edwin, sabi ko, ano ang reaksyon, comment ng mga nandyan? Di si Brad Edwin nagbabasa. Di napapahinga si Brad Willie. Nakakainom pa ng tubig. Pag ako'y solo lang ako rin nagtatanong eh. Yun hubang mga nandito, nanonood, nakikinig. Kayo po ba nasa ang posisyon? Sa sumasang-ayon o sumasalungat? Ha? Sa sumasang-ayon po ba o sa sumasalungat? Kasi sabi ni Jesus Christ, ang hindi laban sa atin, ang hindi kontra sa atin, ay suma sa atin. Kaya yun din ang tanong ko sa inyo. Kayo po ba ay sumasang-ayon o sumasalungat? Kayo po ba ay mga kasang-ayon o kayo po'y mga kasalungat? Madali naman di ba? Kayo ba'y kakampi o kakontra? Di magkaintindihan tayo ngayon. Kung kayo po ay mga kakontra, pagka kayo magbibigay, di ko tatanggapin. Kontra kayo Di ba? Pero kung kayo po ay sumasang-ayon,
kayo po ay gusto po ninyong magbigay at tumulong. Abi, pagka tinanggihan ko yan, ako may problema nun. Tama po, ako yung hindi naniniwala sa binabasa kong Biblia. Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study. O kaya dito po sa atin, nung ako'y mawala sa MCGI, yung mga nakikita kong sumasampalataya, tinuturo yung kapatid kay Kristo. Kahit mga pastor din, ganun din ang aking treatment, mga kapatid kay Kristo. Hindi ko inaaway yung mga pastor. Yung mga pastor, pag tinanong ako, Brother Willie, ano stand mo? Ano position mo sa ganitong aral? Ibibigay ko yung aking stand, yung aking position. Pero hindi ko ipagpipilitan. Nasa pastor kung tatanggapin o hindi. Kay Brad Eli nun mga pastor ng demonyo. Ano? Mga asong matatakaw. Di ba? Ganun si Brad Eli, kung bitawan ng salita yung mga ibang pastor ng demonyo. Pero sa akin, hindi ko ginamit po yun. Bakit? Kasi pagka sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, dapat ituring mong kapatid yan. Kung nagkakamali, di ituwid mo. Di ba? Sabi ko sa pastor, ito ka ako yung sa akin Pag-aralan mo. Di ba? Hindi ko naman nung kurso ipagpipilitan sa kanya yung pastor, mabuti na lang at bukas ang isip. Oh, Brother Willie, tama nga yung na-share mo na yun. Nakalampas si Ika sa akin yun. Hindi ko Ika napansin yun. Salamat Ika sa Diyos. At ipinapansin sa'yo, kaya ko napansin. Amen. No, ganun po yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya salamat po. At marami pala dito sumasang-ayon. Meron ba diyang kontra? Yung kontra dyan, sana pag-isip-isipan, pag-aralan itong ating mga inilalatag dito. Gano'n naman talaga May umpisik kontra ko Pero bandang huli, sumang-ayon Hindi pa si Attorney Indusil, abogado Nakinig yan ng umpisa para ko kontrahin Sabi ni Attorney, pakinggan ko na nga to, rebelde na to. Nasa Japan siya, naiinip siya, wala na siyang mapanood kasi puro yung mga video ni Brad Eli napanood na niya. Sabi niya, naiinip ako sa Japan. Pakinggan ko na nga ito, rebelde. Hanapan ko na mali. Di si Atty. Indusil nung umpisa kontra sa akin. Nung makinig, 2 linggong straight, yung dating kontra, sumang-ayon din Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sino po ang hindi karapat-dapat na magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? Yung mga hindi sumasampalataya. Pero pag sumasampalataya, nasa malalayo, nasa abroad, kahit hindi natin physically kasama sa iglesia, sumasampalataya, gustong tumulong, hindi natin pwedeng tanggihan yun, Brother Vic. Kasi pagka sumasampalataya, dapat nating kilalanin yan bilang kapatid sa Panginoon. O ngayon, kung tayo po, mga kapatid, ay mga sumasampalataya, tinuturuan tayo ng mga salita ng Diyos. Si Brother Willie po ang nagiging kasangkapan para kayo matuto ng mga salita ng Diyos. Ano ngayon ang sinasabi? Yan sa mga natututo ng mga salita ng Diyos, mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Basa, Galatia 6:6. Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan, Galatia 6:6, magandang balita Biblia. Ano po ang sinasabi? Ano ang aral sa mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos?
Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung kayo po'y tinuturuan ng mga salita ng Diyos ni Brother Willie at kayo po'y sumasampalataya sa Diyos, hindi kay Brother Willie ha, dapat sa Diyos. Ano po ang tinuturo? Ano ang aral? Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y tinuturuan ng mga salita ng Diyos si Brother Willie, at kayo po ay mga pinagpala naman ng Panginoon, ano po ang sabi? Dapat pala bahaginan ng pagpapala itong mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, magbahagi ng pagpapala sa nagtuturo. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na sumasang-ayon dyan? Kayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Nestor Nuelan, kung kayo po sana'y nakinig na mabuti, o ewan ko lang kung bagong pasok lang kayo, totoong nananampalataya pero hindi pa nabautismuhan, maituturing ba siya kapatid? Ano ho ba ang sinabi ko kanina? Nandun nga po sa abroad, sumasampalataya, gustong tumulong. Sabi ko, pwede. Brother Willie, pag uwi ko ng Pilipinas, saka ako magpapabautismo, okay po. O, di naintindihan nyo na po yung sagot ko. Kahit hindi pa ho nabautismuhan, kapatid sa pananampalataya yan, kapatid kay Kristo yan. Itapon nyo na kasi yung mali nyong natutunan kay Brother Eli. Tagal ko na sinasabi eh. Huwag nyo na kasing pilit pang pinangahawakan yung maling turo na yun. Para i-consider na kapatid kay Kristo, dapat nabautismuhan na muna. Mali naman iyon. Hindi po ako, kumbaga, nagsusuplado ngayon. Hinahanapan ko lang po kayo na makinig ng mabuti. Unawain din po yung sinasabi ko. Yung sumasampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, kilalanin mo yung kapatid. At kung nagbibigay ng tulong, tanggapin mo yung ibinibigay na tulong. Tama po. Yung mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos, natututo sa programang ito, natututo sa pamamagitan ni Brother Willie. Kung kayo mga pinagpala ng Panginoon, ano ang sinasabi sa inyo ng Biblia? Magbahagi naman ng pagpapala doon sa nagtuturo. Amen. Maliwanag po ba? Tagalog naman eh. Tagalog naman si Brother Willie eh. Madali namang maintindihan yung sinasabi. Tama po. Naintindihan nyo na po yung nagtatanong kanina tungkol doon sa hindi pa nabautismuhan, Nestor Nuelan. Naintindihan nyo po ba yung sagot ni Brother Willie? Ito ngang binasa kong Marcos 9:38-40, di ba? Hindi naman mababasa nagpabautismo yan eh. Brother Ray, Brother Vic, Brother Cherry, wala lang kung mababasa yung binanggit doon na sinaway ni Juan na nagpapalayas ng demonyo eh. Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus eh. Meron bang mababasa nagpabautismo yun? Hindi nga nila kasama. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi laban sa atin, sumasa atin. Nasa lupa pa si Jesus Christ noon. Ayan. Salamat po kapatid na Nestor Nuelan. Ayan. Misa si Brad Willie po medyo lang sumagot. Hindi naman nagmumura. Ano lang, yung prangka lang.
Yun nga ang sabi nung iba mabuti nga si Brother Willie, matagal na nangangaral pero hindi nagmumura Pwede pala ikaw mangaral na walang pagmumura. Pati kasi Brother Willie hindi nagawa. Pati kasi Brother Willie kahit anong pakiusap na ng mga abogado na wag na magsasalita ng mga gago, tarantado hindi napagbigay yung mga abogado, Brother Ray. Sabi pa ni Brother Eli, magsilayas kayo. Pinalayas yung mga abogado Brother Eddie, para wala na pong libel, sabi ng mga abogado, huwag na po magsalita ng gago, tarantado, tanga. Nung bandang ulit, sabi ni Brother Eddie, ba't nyo ba ako pinagbabawalan mga abogado? Kayo nga ang lumayas. Pwede naman talaga na makapangaral ng mga salita ng Diyos, hindi gagamit ng mga ganong salita. O ngayon, yung mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos, payag po ba kayo sa sinasabi ng Biblia na pinagpala tayo ng Diyos, magbahagi tayo ng pagpapala natin sa nagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos. Payag po ba kayo doon? Kaya ako dito, pag halimbawa may kapatid, pumunta sa akin, may dala, tinapay, may dala po, saging, Brother Willie, para po sa inyo. Ano ginagawa ni Brother Willie? Tinatanggap. Tinatanggap ko. Bakit? Ito yung nakasulat Kung may pagpapala na tinanggap yung tinuturuan at nagbabahagi siya nagtuturo, choosy pa ba ako? Dapat ba magsilang pa si Brother Willie? Kaya ako nagpapasalamat kapatid. Salamat po. Ako naalala ninyo. May mga galing sa abroad, pumasyal ng Bulacan. Dinalaw ako. Ako yung natutuwa nun. Bakit? Ano yun parang karangalan sa akin yun na ako'y binigyang ng oras noong kapatid sa malayo. Naalala ko, may pasalubong din. Brother Willie, ito po, isuot nyo itong damit na ito. Para naman maiba-iba ang suot nyo. Para hindi ho palagi yun ang sinusuot nyo. Kasi napansin ko na parang iilang piraso lang yung damit nyo salamat ka kapatid. Malaking kako itong binigay mo na to. Ayun po mga kapatid. Totohanan. Ako po kasi hindi nagbihibili ng damit Itong suot ko na to. Ito pinaglumaan ng kuya ko. Ako mula nung bata hanggang ngayon, taga-salon ng mga lumang damit. Sabi nung kuya ko, tol, meron di ka ako dito pinaglumaang mga damit, di nakasya sa akin, baka gusto mo. Sige ka ako, gusto ko yan. Sabi lang sa akin ng kapatid ko, tol, lalayo ka lang sa mesa. Baka mapagkamalang ikang tablecloth. Yan ang sabi sa akin, medyo wag ka lang didikit sa mesa dahil baka mapagkabalang tablecloth. Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang mga unang Kristiyano na tinuruan ng salita ng Diyos ng Apostol Pablo, ginawa ba nila itong bahagi na ng pagpapala ang Apostol Pablo? Basahin natin ang mga taga-Pilipos 4:15-19. At alam naman ninyo mga taga-Filipos na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Di talagang ito mga taga-Pilipos, tumutulong kay Apostol Pablo, sumusuporta sa kanya. Tuloy ang basa. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Nahatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat
sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang mga taga-Filipos na sumasampalataya na tinuruan ng Apostol Pablo ng mga salita ng Diyos, sila po ba'y natutong sumuporta kay Apostol Pablo? Sila po ba'y nagbahagi ng pagpapala kay Apostol Pablo? Nagbahagi. Ngayon, ano po ang tiniyak, ginarantya ng Apostol Pablo sa mga taga-Filipos? Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po mga kapatid, yung maaasahan naman ng mga sumasampalataya na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Nagmamalasakit sa mga ngaral ng Diyos, nagbabahagi ng pagpapala sa tagapagturo. Ang Diyos po ay mayroong kayamanang hindi mauubos. Kaya yung lahat ng ating mga kailangan, kayang maibigay ng Diyos. Amen. Kayang ibigay, i-provide ng Diyos lahat ng ating mga kailangan. Kasi dahil lang Diyos ay mayroong kayamanang hindi mauubos. So ngayon, ang tanong natin ganito, kung tayo po'y nakahandang sumuporta sa gawain ng Panginoon, magmalasakit, bahagi na ng pagpapala, ang tagapagturo, suportahan ang tagapagturo, ang gawain ng Panginoon, paano tayo dapat magbigay? Paanong pagbibigay ang ating gagawin? O huling talata po, 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mga kapatid, paano po pagbibigay? Kailangan magbigay ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob. Hindi po napipilitan. Tama po. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O dapat po yan ang ating maging manner, maging paraan ng pagbibigay, nung ating pagtulong sa tagapagturo, yung ating pagbabahagi ng pagpapala sa tagapagturo, yung ating pagbibigay ng suportang pinansyal, tulong pinansyal para sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. Dapat po masaya po ang pagbibigay. Dapat po kusang loob. Dapat po hindi po kayo napipilitan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Dito po mga kapatid, ginagawa natin yan dito. Ganyan ng mga kapatid sa iglesia. Pagka sila nagbigay dito. Araw ng linggo nag-abuloy, kusang loob, ayon sa pasya ng puso. Pagkatapos po na makapagbigay, makapaghulog doon sa box, makakauwi na yung mga kapatid. Hindi na po pipigilan. Hindi isasara ang pintuan ng chapel. Hindi ilalak ang gate. Dahil yung mga kapatid, nakapagbigay nakapaghulog na nga sa kahon Tama po. Sa MCGI, nakapag-abuloy ka na, nakapaghulog ka na sa kahon, tapos ng pagsamba, ano sasabihin? Wala po munang uuwi. Wala munang lalabas. May pag-uusapan pa tayong mahalaga. Dito, subukan nyo pong dumalo. Mapatunayan yung totoo sinasabi ni Brother Willie. Sa MCGA talaga nagkukumahog, nagkukumaripas na makalabas ng gate ang mga dumalo kasi alam nilang isasara yung yung pintuan, isasara yung gate at ikukulong pa sila
dahil may mahalaga pang pag-uusapan. Pera iyon. Mga kapatid, ang mga tickets po ng concert ay kailangan pong mapaubos ngayon. Ayun, ang problema sa MCGI. Hindi nakokontento yung tagapagturo sa ipinagkakaloob na abuloy ng mga miyembro. Dapat ay meron pang mga tickets na ibebenta, dapat may mga paninda pang ipapaubos. Ayun. Dito po mga kapatid, wala pong ganyan. At kung gusto nyo pong mapatunayan, subukan nyo pong pumunta at dumalo ng personal dito. Okay po, yung ating mga prayer requests, bigyan na po natin ng pagkakataon sa ating programa. Brad Willie, ipag-pray po ang ating bansang Pilipinas na lubog, di lang sa baha at hirap, kundi pati sa mga kurakot na nakinabang sa buwis ng bayan. Yan. Dapat talagang magkaroon ng pagbabago na talaga, At talagang ang pagbabago po ay sa ngayon po imposible dito sa lupa dahil mga tao yung namumuno, namamahala, mga nakokorap talaga. Kaya darating si Jesus Christ para talaga mamahala po sa buong mundo. Maipakita niya ang klase ng gobyerno na ang namamahala si Jesus Christ. Sasama po natin sa pananalangin yan, mga kapatid, ha? Sige po, yung mga may sakit, may mga karamdaman dyan, pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, may karamdaman, at nang maipag-pray po natin. Hanapin ko lang po dito sa aking messenger yung may prayer request na sige kako at bigyan ng pagkakataon sa ating programa. Sige po, yung mga nandyan, niintay ko po ang inyong mga prayer requests. Ito po ay para kay Jessie Del Rosario, fatty liver, bato sa abdo at prostate. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, fatty liver, bato sa abdo, prostate, ay inuutusang mawala sa katawan ni Jessie Del Rosario. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Jessie Del Rosario. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Naomi Isabel Trinidad. Ubo, sipon at impeksyon sa tenga. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Ubo, sipon, impeksyon sa tenga, inuutusang mawala na lahat. Kay Naomi Isabel Trinidad, sa dugo ni Jesus ipagkaloob ang kagalingan sa katawan at sa tainga ni Naomi Isabel Trinidad. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Alfredo Opano, mahina ang baga. Laging bloated ang tiyan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mahinang baga ay inuutusang mawala kay Alfredo Opano. Pagiging bloated ng tiyan, inuutusang mawala kay Alfredo Opano. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa tiyan at palakasin ng baga ni Alfredo Opano. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman po kay Aurelia Gabriel, chest pain due to hyperacidity. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, hyperacidity, chest pain, inuutosang mawala sa katawan ni Aurelia Gabriel. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Aurelia Gabriel. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Manuel Jr. Danao, prayer request, Brother Willie, malinaw na isip kung kukunin ko opportunity ng ibang company nag-o-offer sa akin. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang malinaw na pag-iisip kay Manuel Danao Jr.
upang maging maayos ang kanyang pagpapasya. Desisyon sa pagtanggap ng offer ng ibang kumpanya. Sa pangalan ni Jesus, samahan si Brother Manuel Danao Jr. upang makapagbigay ng tamang desisyon. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Earl Kusay, severe na sakit na ano po ito? Meniere's disease na walang gamot. Meniere's disease. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, severe na sakit na Meniere's disease, inuutusang mawala sa katawan ni Earl Kusay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kagalingan sa buong katawan ni Earl Kusay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Meniere's disease is an inner ear problem that can cause dizzy spells, also called vertigo and hearing loss. Yan. Sige po, pakiramdaman niyo po yung inyong yung tainga. Ang atin pong mga kapatid sa Facebook at YouTube, mag-ready na po para sa ating commanding prayer na gagawin para po sa ating lahat ito, ha? Para po sa ating gagawing pag-uutos sa ating mga sakit, karamdaman, at maging sa ating mga mahal sa buhay. Ihabol ko lang po itong isa pang prayer request na pinadala sa atin. Geraldo del Rosario, meron po siyang baradong ugat patungo sa atay. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, baradong ugat patungo sa atay, inuutusang malusaw at mawala sa katawan ni Geraldo del Rosario. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Geraldo del Rosario. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, utusan po natin ang ating mga sakit karamdaman at ng ating mga mahal sa buhay. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis, mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga tumanggap ng kagalingan ngayon sa ating Panginoong Jesucristo, instant healing or gradual healing, yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Yesus. Makagawa po tayo ng short video testimony, kahit written testimony, bilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa ating mga ka-Bible study na nakasama ngayong umaga, sa inyong oras na ipinagkaloob at sa mga ipinagkakaloob niyo pong mga suporta, tulong pinansyal para po sa gawain ng Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong lahat para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, tanggapin mo po ang aming sa pusong pasasalamat. Marami pong salamat, Ama. At sa araw na ito, ipinagkaloob mo po sa amin ang mabuting pagkakataon na muli po kaming makapag-aral, muli po kaming matuto ng iyong mga banal na salita. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga oras pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita.
ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Ama, bigyan mo po silang lahat ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala at mapaglingkuran. Tulungan mo po sila, Ama, na kanilang maunawaan ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain, Ama, ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita sa Facebook Live at sa YouTube Live. Tulungan mo po itong makapagpatuloy. Lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling, upang ang iyong kabutihan at pagmamahal ay maranasan ng aming mga kapwa-tao, ng aming mga mahal sa buhay, maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral, tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, ang lahat ng aming mga suliranin, mga problema, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala na po namin ang lahat. Ikaw po ang may sabi sa amin, Ama, na huwag po kaming mababalisa sa buhay na ito, kundi ang lahat ng aming mga kabalisahan ay aming ilagak sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang agarang mga sagot at solusyon sa aming mga kani-kaniyang mga problema. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, ang marami naming mga kababayan na dumaranas ng kahirapan, ang mga nasalanta ng baha, ng mga bagyo, maawa ka po sa kanilang lahat. Tulungan mo po ang aming mga kababayang ito sa kanilang pinagdaraan ng mga kahirapan. Patuloy mo po silang bigyan ng pag-asa sa buhay na ito. Tulungan mo rin po, Ama, ang aming bansa, ang mga namumuno sa bansang Pilipinas. Bigyan mo po sila, Amang banal, ng puso na may pagmamahal at totoong pagmamalasakit sa lahat ng kanilang mga nasasakupan. Ipagkaloob mo po, Ama, na sa aming bansa patuloy pang maghari ang kapayapaan at kalayaan upang kami makapagpatuloy ng aming mga paglilingkod sa iyo. Ama, sa aming pagtatapos na ito, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, muli po sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at kapalaran ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga anak sa dugo ni Jesus. Patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Ingatan mo rin po ang aming mga anak, wag mo po silang pabayaang maligaw ng landas, magdilim ang kanilang mga pag-iisip. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang aming mga anak ay maakay din po namin at makasama sa paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya po kami sa umaga pong ito. Ang lahat ng aming mga kahilingan, ayun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama po natin dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.